إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lahat ng papuri at pasasalamat, pagbabalik loob ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, walang ibang dapat sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling propeta at kanyang huling sugo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah ng may tunay na pagkatakot at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay nasa kalagayan ng pagiging Muslim. Ya ayyuhal nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa na si Adan at mula sa kanya nilikha ang kanyang asawa na si Eva at at mula sa kanilang dalawa ay naglitawan o nagkalat ang maraming mga kalalakihan at kababaihan at matakot kayo kay Allah na siyang hinihingian ninyo sa pamamagitan ninyo ng inyong mga karapatan at magbigay kayo ng pitagan at paggalang sa ugnayan sa kamag-anakan ng mga sinapupunan. Katotohanan si Allah ay laging nakamasid sa inyo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga naniniwala, inyong katakutan si Allah at magsalita kayo ng mga salitang makatuwiran o makatarungan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Upang sa gayon ay kanyang ituwid para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin niya kayo sa inyong mga kasalanan. At sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo, katiyakan nagtamo siya ng dakilang tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, no? Tayo ay nandito ngayon upang makinig ng lecture at may matutunan sa ating pananampalataya na kung saan maaaring makadagdag sa ating mga kaalaman. Pagkat may mga ilang tao ngayon na nagpapahinga na o busy sa anumang bagay, di ba? Pero ngayon, tayo dito, nagtitipon kahit online para nang sa ganun makapulot kahit kaunting kaalaman na maaari din natin may turo sa mga makakasalamuhan natin, no? So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay nagdaan sa mga ilang napakaraming pagdiriwang. Ilang pagdiriwang, sabihin natin, pero napakadelikado bilang isang mananampalataya. Lalo't kung hindi mo alam ang nakapaloob dito. May mga pagdiriwang na kung saan kamuhi-muhi kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagdiriwang na kung saan ito ay taliwas sa pananampalatayang Islam, mga pagdiriwang na kung saan ito ay kapapahamak ng isang mananampalataya kung siya ay magiging pabaya. Ang mga pagdiriwang na kung saan walang batayan sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga pagdiriwang na kung saan dapat iwasan ng isang Muslim dahil ang nakasalalay dito ay ang kanyang pananampalataya. Andito tayo hindi para manghusga, mga kapatid. Andito tayo para magpaalalahanan sa bawat isa. Sapagkat ang pagpapaalalahanan ay makabubuti sa atin. Nakakalungkot, mga kapatid, sa aking mga nasaksihan. Marahil nasaksihan nyo rin, no? Magagayon pa man ang higit na nakakaalam ay si Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang sa atin lang dito ay magpaalala, mag-remind, at ang tawfiq ay na kay Allah subhanahu wa ta'ala pa rin. Sinabi niya Allah sa banal na Quran, "Faqadakir inna nafa'atil dhikra." Kaya paalalahanan mo ang tao kung ang paalala ay makabubuti para sa kanya. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. At ikaw ay magpaalala. Ha? Sapagkat katotohanan ng pagpapaalala ay makabubuti para sa mga sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kamakailan, nandito tayo sa bansang Pilipinas, pinagdiwang ang isang napakalaking pagdiriwang na kung saan nakapaloob dito ang malaking pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. No? Yung Christmas, di ba? New Year. So, ito ay malaking taliwas sa ating pananampalataya. Bakit siya naging taliwas? Unahin natin yung Christmas. Ang nakapaloob sa Christmas, mga kapatid sa pananampalataya Islam, ito ay ang paggunita sa araw daw ika na ipinanganak ang anak ng Diyos. So, doon pa lang, di ba? Doon pa lang, sablay na.
Kung saan sa atin sa pananampalatayang Islam, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh? Diba? Suratul Ikhlas. Sabihin siya si Allah ang nag-iisa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Siya ay hindi nagkaanak, hindi ipinanganak. Walang yakul lahu kufuwan ahad. At walang anuman sa kanya ang maihahalin tulad. Diba? Kabisado ng mga Muslim to. So, ibig sabihin, itong Christmas na to, taliwas pala siya sa pananampalatayang Islam. Sapagkat sa Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng paglilinaw sa banal na Quran. Anong paglilinaw ang binigay ni Allah sa banal na Quran? Lam yalid walam yulad. Si Allah ay hindi nagkaanak at hindi rin siya ipinanganak. So, number 1 yun, X na yun. So, hindi marapat ipagdiwang yun ng isang mananampalataya o ng isang Muslim. Kasunod yung New Year, ha? May mga kapatid tayo nandun sa countdown sa BGC, subhanallah. Na? Nagka-countdown. Mga kapatid, nakakalungkot. Pag inabutan tayo ng kamatayan, pag inabutan ka ng kamatayan na nandun ka sa ganong klaseng sitwasyon, ano ihaharap mo kay Allah subhanahu wa ta'ala? Diba? La ilaha illallah. Isa ito sa kakulangan ng pagbibigay oras para sa pag-aaral sa ating pananampalataya. Ito ang nagiging epekto. Diba? Hindi natin sila hinuhusgahan. Ha? Pinapaalalahanan natin sila na yung ginagawa nila yun ay hindi tama. Diba na lamang kung sila ay hindi Muslim? Diba? Naka-hijab. Diba? Nandun sa countdown. Ang pagdiriwang na yun, yun ang paggunita sa ano? Sa, diba? New Year, sa January, Diyos-Diyosan, Janus. Diba? Merong dalawang mukha. Waliyadu billah. Kung saan hindi natin batid na tayo pala ay nakagagawa ng napakalaking pamumusong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa Islam, sa isang hadith na naiulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinasabi rito, an Ibn Umar radiyallahu anhu qala, ahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fi dunya ka'annaka garibun aw abiru sabil. Mula kay Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, hinawakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daw ang kanyang balikat. Sabi niya, hinawakan ng aking balikat at kanyang sinabi sa akin, gawin mo ang iyong sarili na parang dayuhan o manlalakbay sa mundong ito. So, anong aral dito? Tinignan ko yung paliwanag ng hadith, sinasabi rito, kapag pinag-iisipan natin na ang tunay na kalikasan ng mundong ito, natatanto natin na hindi ito kailanman nilayon na maging isang permanenteng tirahan o isang lugar ng katatagan, bagamat ang panlabas na anyo nito ay nagmumungkahi ng pagiging bago at kagandahan. Kaya naman, ang katotohanan nito ay panandalian at ang kasiyahan nito ay lumilipas tulad ng isang masiglang bulaklak na sa lalong madaling panahon ay nalalanta at nawawala ang kinang nito. Diba? So, pinapahiwatig na itong mundo, wag natin gawing permanente. May mga kapatid tayo, may mga tao, di ba, mga Muslim, na akala nila ang mundo ay hindi na nila lilisanin. Akala nila, di ba, ang mundo, gamitin natin para, makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang daigdig na ito, ang nanlinlang sa mga tao at nag-abala sa kanila mula sa kanilang kabilang buhay. Kaya kinuha nila ito bilang kanilang tahanan at tirahan. Walang dalisay. Sinasabi dito, walang dalisay na kaligayahan sa loob nito. Ito sa mundo. Walang dalisay na kaligayahan sa mundong ito. Ni pang matagalang ginhawa. At ang mga tao ay tumatakbo pa rin sa gitna ng mundong ito at sa likod ng pagkawasak nito ay humihingal sila. Hanggang sa dumating ang utos ni Allah at ang katotohanan ng kasinungalingan na ito ay naihayag na sa kanila. At naging malinaw sa kanila na sila ay tumatakbo sa isang ilusyon na walang katotohanan. Diba? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi ni Allah, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, kullun nafsin dha'iqatul maut. Ang lahat daw ika ng may buhay ay makalalasap ng kamatayan. Diba? Lahat ng may buhay makalalasap ng kamatayan. Siguro nagiging mindset ng mga ilan nating kapatid, yung sinasabi ng mga hindi mananampalataya. Ano yun? Ano yung mindset na yun? Yung mindset na yun na maikli lang ang buhay, gawin mo mga bagay na mga pagpapasaya sa'yo. Maikli lang yung buhay, gawin mo to, gawin mo yan. Huwag mong itindihin yung pananampalataya mo, gawin mo lang ng gawin hanggang sa sumaya ka. Sablay.
Pagkat maikli ang buhay sa mundo. Pero gamitin natin to upang magtagumpay pagdating sa kabilang buhay. Para makapasok saan? Sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para ipahamak ang ating mga sarili. Diba? Wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. At tanging sa araw ng pagkabuhay na muli, ipagkakaloob ang lubos na kabayaran sa araw ng paghuhukom. Kala niyo tapos na? Sa araw ng paghuhukom, doon ipagkakaloob ang lubos na kabayaran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faza. Sino mang hinilang papalayo ika patungo sa apoy ng impyerno at tinanggap siya papasok sa paraiso, ay siya ang tunay na nagtagumpay. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. At ang buhay sa mundong ito ay isa lamang kasiyahang nakapanlilin lang. Diba? Sinasabi ni Allah sa banal na Quran, ang mundong ito ay isa lamang kasiyahang nakapanlilin lang. Kaya huwag tayo manghumali kung ano man yung mga nakikita natin. Diba? Ano mang selebrasyon yan. Kung nakikita natin na parang masaya. Diba? Na kung saan, hindi naman ito ang tahanan natin sa mundo eh. May pagdiriwang din tayo at yun ang maganda, di ba? Na kung saan may basihan sa sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na hindi tayo marapat magtanong, mag-doubt, teka, inutos ba to, ganito, ganyan, di ba? Mismong binanggit sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi niya iiwan ang kanyang mga kasamahan nang hindi ipinaliwanag sa kanila ang wastong pag-uugali ng isang Muslim dito sa mundong ito. So, ipinapaliwanag ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang alin? Ang wastong pag-uugali ng Muslim saan? Dito sa dunya. Dito sa mundo. O nang walang babala sa kanila laban sa pagiging kalakip dito. Siya ang awa eh. Siya ang awa na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ang dakilang hadith na ito ay dumating bilang isang malinaw na paliwanag, isang patunay at isang matibay na tipan. Kaya naman, sa paliwanag nito, at tingnan kung paano inihalin tulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kalagayan ng mga mananampalataya dito sa mundo na to. At pagkatapos, bilang isang estranghero. Sapagkat hindi mo makikita sa isang estranghero ang anumang kalakip sa lupain kung saan siya naninirahan o anumang pamilyar sa mga tao nito. Ngunit siya ay hiwalay sa kanyang sitwasyon, palagiang nagbabalisa at hindi siya naabala sa mundo ng mga tao. Ngunit kontento siya sa kaunti nito. Ang hadith ay naglalarawan ng pagkalayo ng mananampalataya sa mundong ito, na nangangailangan ng kanyang pagsunod sa kanyang relihiyon, sa kanyang pananampalataya, at ang kanyang katatagan sa landas ni Allah. Kahit na ang mga tao ay nagiging tiwali, nakita natin, di ba, ang mga tao nagiging tiwali o lumilihis sa tamang landas. Nakita natin, ipinagdiriwang ang alin. Ang kapanganakan daw ng Rasul, ng mensahero ni Allah, pagdiriwang ng mga Diyos-Diyosan, sapagkat ang matatag ay may mithiin na kanyang hinahangad. At ang tumatahak sa landas ay hindi humihina sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagtalikod sa kanya ng mga tao. Naway makuhaan natin ang aral ito mga kapatid. Maging reminders, kung ang isang Muslim ay tumatahak sa isang landas ng katuwiran, dapat siyang mag-ingat na iwasan ang pakikisama sa mga malalayo kay Allah. Liban na lang kung ito ay kanyang paalalahanan o may talagang pangangailangan upang siya ay maging ligtas sa mga bisyo, sa mga moral, sa mga pag-upo sa mga taong na to, tulad ng inggit, paninirang puri, pagdududa sa iba, at iba pang mga bagay na ipinagbawal sa pananampalatayang Islam. Nakakapagtaka may mga kapatid tayo na ang mga kasama, imbis na ang mga Muslim, ang mga kapatid natin sa pananampalataya, ang kanilang mga kasama ay ang mga kuffar, ang mga hindi sumasampalataya kay Allah, mga taong hindi nagsasala, hindi nag-aayuno. Kaya paano mo gagawin ang mga pagsamba na yun? Paano ka gaganahan gumawa ng pagsamba na yun? Kung yung mga kasama mo ganun, ginagawa nila to, baka di natin masabi marahil sa mga susunod na araw, umiinom ka na rin ng alak. Diba? Mga kasama mo, mga manginginom eh. Pero kung ang mga kasama mo ay mga taong sumasampalataya kay Allah, nagbabasa ng Quran, nag-aaral, di ba, nakikipagkapatiran, tiyak panatag tayo na kung saan ano man ang mangyari, ito kasama natin ng ating mga kapatid. So, pero hindi dapat unawain na mula sa na nabanggit na ang pakikihalubilo sa kanila ay masama. Sapagkat inutusan din tayo na
kung saan pinahintulutan tayo na pakitunguhan sila ng maayos, ng tama. Huwag natin silang alipustahin. Hindi ba kung magdawa pa tayo sa kanila? So, ito ay nakasaad sa sahih na hadith, no? Ang Muslim na nakikihalubilo sa mga tao at nagtitiis sa kanilang pinsala ay higit na mabuti kaysa sa isang Muslim na hindi nakikihalubilo sa kanila, ngunit hindi nagtitiis sa kanilang mga pinsala. Okay? So, ito ay sinalaysay mula kay Imam At-Tirmidhi. So, mga kapatid sa Islam, reminders lang, paalala, o saan ito ay maging babala para sa atin. So, ang alintuntunin sa bagay na ito ay isang tao ay dapat umiwas sa pag-upo sa isang tao na kapipinsala sa kanyang relihiyon, nakagambala sa kanya mula sa kanyang kabilang buhay. Hindi tulad ng isang tao na ang pakikisama ay isang pag-alala kay Allah, pag-alala sa kabilang buhay, at isang patnubay tungo sa kung ano ang kapaki-pakinabang sa mundong ito at gayon din sa kabilang buhay. Di ba kahit saan naman natin tignan eh. Kung saan ano mas pipili na, ano mas mainam sa dalawa na yun, di ba? So mas mainam pa rin na ang kasama mo ang mga taong puno ng pag-alala kay Allah, kaalaman hinggil sa relihiyon, di ba? Kaysa sa mga tao na bisyo ang ginawa. So, paano na baka ikaw ay mahilaw, baka maging katulad ka rin nila. So, balikan natin ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na parang ikaw ay isang dayuhan, isang manlalakbay rito sa mundo. Oh? Ang pahayag na ito ay nagtataas ng kalagayan ng mananampalataya mula sa estranghero tungo sa isang manlalakbay. Ang manlalakbay ay kumukuha lamang ng sapat para sa paglalakbay at tinutulungan siyang magpatuloy. Wala siyang nahanap na kapahingahan at walang nakakagambala sa kanya sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay hanggang sa marating niya ang kanyang lupain na pupuntahan niya rito sa dunya, dito sa mundo. Kaya mula kay Imam Dawud Al-Tai, naway rahimahullah, naway kaawaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ang gabi daw ang gabi at araw ay mga yugto lamang ng isa-isang tinatahak ng mga tao. Ano daw? Ang gabi, ang araw ay mga yugto lamang na isa-isang tinatahak ng mga tao hanggang sa marating nila ang dulo ng kanilang paglalakbay. Kung makapaghahanda kayo ng mga panustos para sa bawat yugto, gawin nyo, sapagkat ang paglalakbay ay malapit ng matapos. Kaya't maghanda para sa inyong paglalakbay at ayusin ang inyong mga gawain at kaya ang mananampalataya ay bumabaling kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga gawa ng pagsunod, ginugugol ang kanyang pagsisikap, oras, pag-iisip at pagpapalugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya hinahayaan ng kanyang makamundong buhay na makagambala sa kanya mula sa kanyang kabilang buhay. Na inihanda ang kanyang sarili sa pag-alis at ginawa ang mundo bilang isang paraan patungo sa kabilang buhay. Kaya di ba mali yung mindset na gawin mo lahat ng makapagpapasaya rito sa mundo. Sa atin, sa Islam, gamitin mo ang dunya, ang mundo, para magtagumpay pagdating sa paraiso, pagdating sa kabilang buhay. Diba? Sino man ang nakatuon sa kabilang buhay, si Allah subhanahu wa ta'ala ay aayusin ang kanyang mga gawain para sa kanya at gagawin siyang kontento sa kanyang kapalaran. At kanyang paglalaan ay tiyak na makakamit ang kanyang mga pagsisigap, ang kanyang paglalaan ng mga bagay, oras, yun ay tiyak na kanyang makakamit, di ba? Ito ay sinalaysay ni Imam At-Tirmidhi. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, huwag tayong malito. Huwag natin isipin na okay lang to, okay lang yan, pakikisama, di ba? May mga nagsasabi, respeto daw nare-respeto daw nila yun eh. Bro, respetuhin mo muna ang pananampalataya natin. Respetuhin mo yung sarili mo, respetuhin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung nakakapagtaka di ba? Pag respeto lang to, pero yung pagrespeto mo mismo sa sarili mong relihiyon, nakalimutan mo. O mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa Islam, maging matiisin tayo sa mga bagay na kung saan pinagdadaanan natin. Mga pagdiriwang na nakikita natin na parang ang saya-saya. Pero di ba, kung ikaw ay may kaalaman at na alam mo kung ano ang pinagmulan ng mga pagdiriwang na yon, yung saya na nakikita mo mapapalitan ng panghihinayang sa kanila. In fact, magpapasalamat ka pa kay Allah. Magpapasalamat ka pa kay Allah. Alhamdulillah ya Allah, ginawa mo ako Muslim. Diba? Alhamdulillah ya Allah, iniligtas mo ako, pinaunawa mo sa akin ang mga kaalaman patungkol sa iyo. Diba? So, sa hadith na ito, an Abi Hurairah qal, sinabi doon mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi niya,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mundo, no, ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Ang mundo daw ika ay bilangguan ng mananampalataya at paraiso ng tumangging sumampalataya. Kaya naman ang mundong ito ay kulungan para sa mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat batid niya ang buhay rito sa mundo ay panandalian lamang. Punong-puno ng pagsubok, palamuti, ng makamundong nakakaaliw, kung kaya't siya ay napakaingat sa kanyang mga kilos at gawain kayang kinakailangan niyang kontrolin. Ang kanyang damdamin sa paghahangad ng pagnanasa na hindi mabuti. Kinokontrol niya yun dahil nababatid niya. Ang mundo ay bilangguan para sa kanya. Ngunit ang paraiso pagdating sa kabilang buhay, ba't di yun yung pagsikapan natin, di ba? Ito naman ay paraiso. Itong dunya, itong mundo ay paraiso ng mga hindi mananampalataya kay Allah. Sapagkat itinuturing niyang malaya siyang gawin ang anumang gusto niya basta maaliw lang siya, mapabuti man ito o mapasama ng walang limitasyon dahil siya ay kulang sa paniniwala at pagkatakot sa nag-iisang tunay na Diyos. Kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano to? Ito ay sumisimbolo, itong dunya, no? Itong hadith na ito. Ito ay sumisimbolo na ang mundo ay isang libangan lamang na parang laro na may katapusan din. Tatapos din. Ano sinabi niya Allah sa banal na Quran? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Higit na mas mainam sa inyo ang kabilang buhay kaysa sa naunang buhay nyo rito sa mundo. Itong dunya, nagsisilbing parang kulungan natin. Diba? Kung saan limitado ang kilos ng isang mananampalataya dito. Kaya kung ang isang tao, hindi niya ginagawa ang pag-inom ng alak, pagsusugal, pagnanakaw, mga pagdiriwang na yan, itong mga to, ibinawal ni Allah, ang nangyayari, lumalawak ang kanyang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinasabi na pag lumalawak, lumiliit. Dahil bawal ni Allah, gagawin niya to, lumalawak ang pagsunod niya kay Allah. Ganun din, kabaliktaran. Kung ito ay kanyang gagawin, ang mga bagay na ito, mga nabanggit na ito, lumiliit ang kanyang pagsunod. Kanino? Kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman lumalawak, lumiliit, lumalawak. Diba? Lumiliit ang kanyang pagsunod kay Allah kapag ginagawa niya ang mga bagay rito sa mundo na hindi makabubuti sa kanya, mga bagay na ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung si Allah ay susundin niya, hindi niya gagawin yun, lumalawak ang pagsunod niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sinabi ni Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, sa kanyang aklat na Shifa al-Alil, ang mananampalataya ay nasa kapayapaan at kasiyahan sa buhay na ito. Kabila ng mga paghihirap na kanyang tinitiis, kapag ang pananampalataya ay malakas at ang kagalakan nito ay tumago sa puso, siya ay mas mapayapa sa mga paghihirap nito, isa sa mga pagnanasa at kasiyahan nito. Kapag siya ay lumisan sa buhay na ito, ang paglawak ng kanyang kaluluwa at ng kapayapaang kanyang nararanasan sa pag-alis nito ay higit na mas malaki tulad ng kalagayan ng isang taong umalis sa makitid na bilangguan patungo sa isang maluwang at kaaya-ayang mundo. Sapagkat ang buhay na ito ay bilangguan ng mananampalataya kapag siya ay binuhay muli na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, makakakita siya ng kapayapaan at kaluwagan, no, sa kanyang puso na walang kapantay sa kung ano ito noon, kung paano ang kapayapaan ng isip na ito ay isang sanhi ng patnubay. Ito ang pinagmulan ng bawat pagpapala at ng pundasyon ng lahat ng mga kabutihan. Kaya naman kabilang sa mga marapat nating banggitin dito ay ang isinalaysay ni Al-Manawi Al-Faid Al-Qadir. Sinasabi noong si Al-Hafiz Ibn Hajar, ang punong mahistrado, isang araw dumaan siya sa palengke sa isang malaking prosesyon, no? Dumaan siya at may magandang anyo ng isang lalaking Hudyo na nagtitinda ng mainit na langis. Ang kanyang damit ay dinungisan nito. Dinungisan ng Hudyo ang kanyang damit. At nasa estado siya ng matinding karumihan, kalungkutan, diba? At sumugod sa kanya, hinawakan siya, sinabi sa kanya, o Sheikh ng Islam, sabi sa kanya, sinasabi mo ba na ang iyong propeta? Sinasabi mo ba na sinabi ng iyong propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mundong ito ay bilangguan para sa mga mananampalataya at paraiso ng mga hindi sumasampalataya. Kaya anong uri ng bilangguan ang naroroon ka? At anong uri ng paraiso ang naroroon ako? Ang sabi ni Ibn Hajar sa kanya, kung ikukumpara sa kaligayahan, yung inihanda ng Diyos para sa akin sa kabilang buhay, para na akong nasa bilangguan ngayon. Yun ang sabi niya.
para akong nasa bilangguan ngayon. Kung ikukumpara sa kaligayahan, inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa akin sa kabilang buhay. Pero ngayon, para akong nasa bilangguan. At kung ikukumpara sa masakit na pagpaparusa na inihanda ni Allah para sa iyo, sa iyong kabilang buhay, para kang nasa paraiso ngayon. Pagkatapos, itong lalaki na ito ay niyakap niya ang pananampalatayang Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Ha? So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasunod, at walang nakikipagtalo daw hingil sa mga aya o kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sila ng mga hindi sumasampalataya. Kaya huwag kayong palilinlang, sabi, huwag kayong palilinlang sa kanila. Malaya at walang saysay na magparuot parito sa buong lupain upang sila ay magliwaliw. Kaya nakikita natin, di ba, ginagawa nila ito, mga ganyan. Huwag tayong magpalinlang, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabihin, innal ladina yaftaruna 'ala Allahi al-kadiba la yuflihun. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, katotohanan yaong mga mapaglubin ng kasinungalingan laban kay Allah ay hindi sila magtatagumpay. Mata'un fid dunya, thumma ilayna marji'uhum, thumma nudikuhumul 'adaba shadida bima kanu yakfurun. Para sa kanila ay malaking kasiyahan lamang. Para sa kanila ay isang maikling kasiyahan lamang sa mundong ito. At pagkaraan sa amin ang kanilang pagbabalik at pagkaraan sila ay aming palalasapin ng mga matinding parusa at sa kanilang dahil sa kanilang laging hindi pagkakaroon ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Dapat ninyong malaman na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at aliwan at palamuti at pagyayabang sa isa't isa at paligsahan sa pagpaparami ng yaman at mga anak. Ito ay kahalintulad ng ulan na nagiging sanhi ng pagyabong ng halaman na nagbibigay kasiyahan sa paningin ng mga manananim. Pagkaraan ito ay matutuyot at iyong makikitang naninilaw at pagkaraan ay magiging nangagalat na dayami. Subalit sa kabilang buhay ay mayroong mahapding parusa at kapatawaran mula kay Allah at mabuting kasiyahan. At ano ba ang buhay sa mundong ito? Maliban sa kasiyahang mapanlinlang. Yung topic natin, diba? Itong mundo ay naglalaman ng napakaraming mapanlinlang. Kaya huwag tayong magpaninlang, mga kapatid sa pananampalataya. Nakikita natin, nagsaya-saya nila, nagdiriwang sila, ikaw na Muslima, ikaw na Muslim, nakikiisa ka ron, nakikilahok ka doon, nakiki-New Year ka, pinasayaw mo yung anak mo, kasi New Year, billah. Dahil sa kadahilanan ng kakulangan natin ng pagbibigay ng oras pagdating sa pag-aaral. Kaya ito ang nagiging resulta. Magtataka ka, mga kapatid sa pananampalataya. Magtataka kayo. May mga tao na 4 na taon nag-aaral, hindi natin pinapakialaman. 4 na taon nag-aral ng makamundong kaalaman. Alam naman natin yun, di ba? Nagpaka-expert, nagpaka-bihasa, professional, mataas ang respetado. Pero makikita mo nandun, nakakatuwiran sa mga ulama. Kino-question yung aya sa Quran. Naghahanap ng dalil sa banal na Quran na haram ang bagong taon. Iyadu billah. Diba? So, ganito kalala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya, pangalagaan nawa tayo ni Allah, ilayo tayo sa mga ganitong uri ng klase na kung saan tayo ay makilahok sa ganito sapagkat ito ay hindi makabubuti para sa atin bilang mga Muslim. Sinabi ni Allah, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. At ang buhay sa mundo ay walang ano paman, maliban na isang laro at libangan. Subalit ang tahanan pagdating sa kabilang buhay ay siyang pinakamabuti para sa mga natatakot kay Allah. Hindi ba kayo kung gayon nakauunawa? Diba? Ito nga, kapatid sa Islam. Paulit-ulit, diba, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa banal na Quran. Ano itong dunya, itong mundo? Isang panandaliang paglilibang. Uri ng paglalaro na kung saan may katapusan din. Pero ano ang kanyang sinabi? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Higit na mas mainam ang kabilang buhay kaysa sa naunang buhay natin dito sa mundo. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika tawaban wa khairu amala. Ang yaman
mga anak, ay palamuti lamang sa buhay sa mundong ito. Ngunit ang mga gawaing matuwid ay nagtatagal. Ang siyang mabuti sa paningin ng iyong Panginoon para sa gantimpala at mabuting pinagmulan ng pag-asa. Kaya minsan, wag natin isipin. Kapag nakakita tayo ng mga tao, mayaman, ganito ganyan, nakukuha nila, malaki kinikita, wag natin isipin na wala silang pagsubok o walang problema. Dahil nakikita natin na sagana sila, na kumikita ng malaki. Pero naiisip natin na buti pa ito, walang pagsubok. Mali. Ha? Ang yaman, ang yaman ay binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay pagsubok. Ha? Pero yun ay pagsubok at palamuti lamang sa buhay dito sa mundong ito. Kaya marapat ang pagsumikapan natin ang kabilang buhay. Ayon kay Ibn Abbas, ang mga mabubuting gawa na nagtatagal o nananatili ay binubuo daw ika ng 5. Ito ay ang mga katagang La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. At ang 5 obligadong sala. Ha? Inango mula sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 6, page 161. Ayon naman kay Imam Ahmad, ang ikalima ay ang pagkakaroon ng isang matuwid na anak na namatay at ang kanyang mga magulang ay hinihintay ang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, sinabi ni Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang pinakamasarap daw ika sa bagay na bagay dito sa mundo ay ang makilala si Allah at ang pinakamasarap na bagay pagdating sa kabilang buhay ay ang makita siya. Ha? Pag pumunta tayo sa Bible, ang Diyos hindi makikita. Ha? Pero sa atin, makikita natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'Allah. Ha? Ito yung matatagpuan natin sa Majmu' al-Fatawa, Volume 14, page 163. Marapat din natin, at sinabi rin sa dua, sa Sunan an-Nasai, ito ay sahih, sinasabi rito na, at hinihiling ko sa iyo, Ya Allah, ang tamis ng pagtingin sa iyong muka at ang pananabik na makaharap ka, hindi dahil sa matinding kapahamakan at hindi rin dahil sa tukso o sa pagsubok na nakapagpapaligaw. Ang tunay na kasiyahan ng isang Muslim hindi pera, hindi pera, hindi karangyaan, hindi palakpakan ng tao, hindi sa dami ng followers, kundi sa pagkakilala kay Allah sa dunya at ang pagkakita sa Kanya pagdating sa akhirah, pagdating sa kabilang buhay. Kaya ang mga pagsubok, tukso ng buhay, dapat hindi ito maging dahilan para mawala ang focus natin sa niyat natin, sa layunin, ang makaharap ang Rabb ng ating tagapaglikha sa araw ng paghuhukom na siya ay masaya para sa atin. Mga kapatid sa Islam, lahat naman tayo ay nagkakasala, nakakagawa ng mga pagkakamali at pagkukulang, ngunit para sa mga nagkasala, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kahit nagdidiwang ka ng ganyan at buhay ka pa, maaari ka pa rin magtawba kay Allah as long as nabubuhay ka. Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sabihin mo sa aking mga alipin na nagmalabis sa paggawa ng mga kasalanan laban sa kanilang mga sarili, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Dahil katotohanan, pinapatawad ni Allah ang lahat ng kasalanan. Katiyakan siya ang laging nagpapatawad, ang pinaka-maawain. Sinabi, pananalita ni Isa alayhi salam na binanggit ni Allah sa banal na Quran. Para lubos na maunawaan ng ating mga kapatid, na itong Pasko na nagdaan, hindi ito marapat ipagdiwang natin. Bakit? Sinabi ni Allah sa banal na Quran, Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu ma yushrik billah faqad harramallahu alayhi al-jannah wa mawwahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Patiyakan nakagagawa ng napakalaking pamumusong ang nagsasabi na si Allah ay ang Mesayas na si Jesus na anak ni Maria. Samantalang si Isa alayhi salam ay nagsabi, O mga anak ni Israel, inyong sambahin si Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sino man ang magtambal ng pagsamba kay Allah, sino man ang sumamba sa ibang maliban pa kay Allah, ipagkakait sa kanya ni Allah ang paraiso. At ang kanyang magiging tirahan ay ang apoy ng impyerno at ang mapaggawa ng mga kamalian sa kanila nga ay walang makatutulong. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adaban alim. Patiyakan hindi nakagagawa ng napakalaking pamumusong ang mga nagsasabing si Allah ay ikatlo sa tatlo. Subalit walang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa nag-iisang Diyos.
At kung sila ay hindi magsisitigil sa anumang kanilang pinagsasabi, katotohanan yung mga na hindi naniniwala mula sa kanila ay darat na ng isang napakahapding parusa. Ha? Pero sa kasunod, kung ikaw ay magbabalik loob, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kaya sila ba ay hindi magsisisi tungo kay Allah at hahanapin ang kanyang kapatawaran? Si Allah ang pinakamapagpatawad, ang pinakamaawain. Kaya mga kapatid sa Islam, ito ay napakalaking taliwas sa ating pananampalataya. Christmas, New Year, ito ay mahigpit na ipinagbabawal na makiisa tayo sa pagdiriwang na ito sapagkat ang nakapaloob dito ay napakalaking pagtatambal na kung saan pagtangkilik sa mga Diyos-Diyosan. Kaya naman hiniin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita niya sa atin ang katotohanan at bigyan niya tayo ng pagsunod dito. Allahumma arinil al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arinil al-batil batilan warzuqni ijtinaba. O Allah, ipakita mo sa amin ang katotohanan bilang katotohanan at ipagkaloob mo po sa amin ang pagsunod dito. At ipakita mo po sa amin ang kamalian bilang kamalian at pagkalooban mo po kami ng paglayo dito. Allahumma a'is al-Islam wa muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir ada ad-din. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassallallahu min nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.